Kumusta naman po yung mga anak po ninyo? Malungkot nga po sila kasi nung umuwi kami, nung nakaraang araw, nagtaka po sila ma'am kasi wala na po kaming bahay. Nagtanong yung mga anak ko bakit daw ganun yung nangyari sa bahay namin. Balikan muli natin si partner Nomer Corporal. Live pa din dyan sa Masbate. Nomer! Yan, partner. Live pa rin tayo dito sa gilid ng Kapitolyo ng Lalawigan ng Masbate. Ngayon, Nomer, meron pa rin tayong mga kababayan dyan na bibigyan ng tulong mula pa rin sa ating programa at sa Ako Bicol Party List. Tama ka dyan, partner. Kasama ko nga ngayon si Nanay Emeline Alhisea ng Barangay Nursery, Masbate City, at talagang totally damaged ang kanyang bahay matapos itong humagupit, itong bagyong Opong. At labis na, kumbaga, yung karanasan nila, especially ang kanyang asawa, na naiwan sa kanilang bahay na talagang halos mamatay dahil sa kasagsagan nga ng bagyo. Ayan, para sa update, partner, ito si Nanay Emeline. Nanay Emeline. Nanay Emeline, magandang hapon po. Magandang hapon po din. Apo, Nanay, kumusta po yung pamilya nyo po pagkatapos po nitong si Bagyong Opong? Okay naman po ma'am, pero yung bago po pumasok yung bagyo ma'am, nag-evacuate na po muna kami para lang yung safety din po ng pamilya ko. Yung dalawa ko pong anak, inuna po na muna namin. Yung asawa ko po umuwi para lang kumuha sana ng damit, pangdagdag na Wala na po siya, hindi na po siya bumalik kasi po, yung pala, yung bagyo, pumasok na rin po yung bagyo. Nagka-ipo-ipo pa rin po, nagka-ipo-ipo na rin po sa amin. Kasi yung bahay po namin malapit po sa may dagat. Yung asawa ko, na po sa bahay, nakakulong na po doon sa bahay namin. Okay. Bumalik sa evacuation center, kaso hindi na po pwede kasi yung mga bubong po, nagliliparan na po. Mas delikado na pong lumabas. Si Mr. ay doon na po dinatnan ng bagyo sa bahay po ninyo habang kayo ay nasa evacuation center na. Opo. Okay, ano nangyari sa bahay ninyo? Nagliparan po yung mga gamit, wala na po talaga matira. Kahit nga po yung dingding, wala na. Ito bang nangyari sa bahay nyo, yung na-experience ninyo ay dahil sa lakas ng hangin, dahil sa gupit po ng Bagyong Opong, or meron pa pong dahilan? Meron pa po yung ipo-ipo rin po. Sumabay na itong buhawi. Yung mga bubong po namin, mga kapitbahay namin, napunta na po sa malayo, hindi na po hindi na po nila natuntol yung bubong nila. Kasi napakalayo po yung niliparan. Ano na lang po yung mga naisalba po ninyong kagamitan? Wala po, damit lang po. Kasi yung inuna po talaga namin yung safety lang po. Ilan po yung anak po ninyo, Nay? Dalawa po. Kumusta naman po yung mga anak po ninyo? Malungkot nga po sila kasi nung umuwi kami, nung nakaraang araw, nagtaka po sila ma'am kasi wala na po kaming bahay. Nagtanong yung mga anak ko bakit daw ganun yung nangyari sa bahay namin. So ngayon po, saan po muna kayo pansamantalang nakatira? Sa evacuation center po. Kumusta yung buhay sa loob ng evacuation center, Nay? Mahirap po ma'am. Kasi minsan walang tubig talaga. Hindi ka nakakainom. Kahit po pangligo, minsan wala nga po. Talagang napakahirap yung sitwasyon ninyo, Nay, Dahil dyan po, Nay, mula po sa aming programang Tabang Ora mismo, magpapaabot po kami ng munting cash assistance para naman po makatulong po sa inyong pagsisimula sa buhay. Salamat po, ma'am. Nomer, maaari mo nang iabot ang 5,000 pesos cash assistance para kay nanay at sa kanyang pamilya. Yan, partner. Ito, ibibigay na natin itong cash assistance mula sa ating program Tabang Ora mismo para sa makatulong sa pagpapagawa ng inyong bahay. At maliban dyan, partner, ay bibigyan din natin siya ng 10 kilong bigas mula sa ating program. Ayan. Opo. So, nanay, sabi natin dito sa tulong na ibinigay ng aming program sa inyo. Maraming po salamat. Malaking tulong po to sa amin. Salamat po sa Ora mismo, Tabang, at sa Ako Bicol Party List. Salamat po. maraming salamat, Nanay Emeline, At sana po ay makatulong po sa inyo yung cash assistance mula po sa Tabang Ora mismo sa aming programa at Ako Bicol Party List, Nanay. Salamat din po. Salamat.